Nasa kusina ako guys, dito sa maliit na kainan. Nagluluto kasi ako ng kalabasa. So habang inaantay ko yung kalabasa, magchika-chika muna tayo. Ayun guys, i-continue ko lang yung aking naumpisan kaninang umaga na mga binasa natin na mga statement na pinalabas ni Carlos Yulo galing sa galing sa kanya mismo at sa kanyang ina, sa kanyang nanay. At napanood nyo rin dyan yung kanyang reward na umabot na talaga ng 200 million pesos kasama na yung mga property and more kung meron pa, kung hindi madismaya sa kanyang pag-uugali. Actually guys, bago magtuloy-tuloy, I'd like to remind our viewers, yung mga negatibo dyan, ayaw sa akin, ayaw sa mga sinasabi ko. Again, please do not watch my vlog. You can skip right away. Kapag dumaan ito sa paningin ninyo, just skip and you can, find another vlogger kung ayaw nyo talaga sa aking mga pinagsasabi dito. Kasi we have freedom naman to choose where we want to watch. So again, dito sa mga tumatangkilik naman, I'd like to thanks talaga sa inyo dahil kung wala kayo ay wala din akong kausap dito sa aking show. Kaya I appreciate much. Anyway guys, ang napansin ko lang kasi sa dalawang to is very immature. Parehas talaga silang dalawa, nagsama talaga ang dalawang mga immature at can you believe na parehas pa silang mga parang kulang na lang sabihin natin itinakwil ng mga magulang. Pero hindi naman sila itinakwil talaga. Sila yung nagtakwil sa kanilang mga magulang. So, nagpares talaga yung dalawang immature na ito. I'm sorry for my word na immature sila dahil feeling ko hindi sila nag-grow. Hindi sila nag-grow. 22 years old and 24 years old. Mga ano pa ba to? Mga isip bata pa ba ito? Sa palagay nyo, yung 22 years old tsaka 24, isip bata pa ba to? Kasi if you are just going to go back to guesting with Miss Tony Talk, kung sumagot sila parang walang sustansya. Di mo makikitaan ng sinseridad na nanggagaling sa puso yung mga statement nila. And I'm really sad kasi kahit gaano mo o kahit balik-balikan mo yung mga statement nila, walang aral na makukuha. Kaya yung mga kumakalat na mga di umano na statement ni Miss Tony Talks na this is outside guesting. Di umano ay hindi naging happy si Tony Talks sa result ng kanyang pag-accommodate sa dalawang to kasi ang dami din daw talagang mga kaibigan na pumuna na Tony, sayang naman yung show mo ay parang nabahiran din, bakit kailangan sila pa yung iyong i-guest, marami naman dyan. So parang hindi naging maganda ang feedback to Miss Tony Talk. Dito po yata pa yun eh. Let's see. Dito ako nagigigil eh. Yung eto yata. So let's watch this again. Ikaw, Chloe, nasasaktan ka for Carlos? Siyempre nasasaktan po ako kasi it happened to me na. So I know how it feels like na your own blood is like parang putting you down, na hindi naniniwala sa'yo, ganyan-ganyan na, yeah, family first. Pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka. Stop ko na. Ito yung nakakagigil na statement ni Chloe. Actually, kung i-imaginein mo, ano ang pwedeng sabihin ni Mrs. Angelica dito? Dahil para to sa kanya eh, di ba? Para kay Mrs. Angelica. Lalong lumaki yung nila, yung gap. Kasi dyan sa statement na yan, recorded na yan eh, buong Pilipinas na ang nakanood at buong mundo dahil ang mga Pilipino kalat-kalat. Ako nga nandito ako sa Espanya, nakanood ako. So ibig sabihin, buong Pilipino na nasa iba't ibang dako ng mundo nakanood sa statement na to. And this statement, hindi ito nakaganda sa relasyon nila. Lalo ito nakapag-trigger ng galit dahil
alam mo na, hindi mo na kailangan hulaan kung sino pinapatungkulan niya dito. Of course, the parent of Carlos. And tinotolerate din ni Carlos na katabi lang niya. Pwede naman siya mag-pass kay Miss Tony. Miss Tony, sorry okay lang ba? Hindi ko na lang sagutin para na lang hindi lumaki yung aming issue. Actually, kung babalikan mo, parang wala silang magandang naidulot sa guesting nila dyan. Not only here kay Miss Tony, but also kay Luis. Kahit saan sila mag-appear kasi nga wala hanggat hindi sila bumabalik sa mga pinagka-utangan nila ng loob o yung mga taong nakatampuhan nila, walang sustansya yung kanilang mga interview kahit saan pa sila ipalabas. Kahit sa pinakasikat pang show sa buong mundo, like sino ba yung mga show? Opera? Who else? Yung nag-host sa Miss Universe na si Steve, yes. Sino pa? Sa Ellen. Diba? Kahit saan sila i-guest, walang sustansya hanggat hindi sila nagpapakumbaba, hanggat hindi sila nagbabalik loob sa kanilang mga magulang. Pareha sila para sila may mga pinanggalingang hindi maganda sa kanilang mga parents. Okay lang sana kung si Chloe lang pati to si Carlos nakidamay na rin sa gulo ng pamilya ni Chloe. I mean, gagayahin ko yan dahil ikaw nga, bakit hindi mo bati yung mama mo? Ako din, hindi ko rin babatiin yung mama ko. So silang dalawa, mga immature. Hindi talaga to nag-mature yung dalawa na to. At wag basa tayo dito ng meron ako dito mga prepare na slide. Let's see. Ito yung nagpapatunay na mga immature sila. Ito. Ayan. Ikaw ba naman, nagpa-interview ka sa national TV, nakapadyama ka, nakaganyan ka, nakapantulog? Tama ba na mag-appear kayo sa TV na nakaganyan? Okay lang sana kung vlogger lang nag-interview. Pero national TV yan, ANC News at saka yung ABS-CBN, nakaganyan sila. At meron pang mga ganito na hindi lang yan ganyan, isa lang nakuha ko pero inappropriate yung ganitong klaseng pagharap sa mainstream media. Mainstream ito hindi vlogger. Lalong pangit na imahen dahil yan ang ang pagharap sa mga formal na interview and national TV ang kayo lalabas. Immature talaga as in. Alam nyo ba, meron ako ipa-flash dito. Ito. Sikat ito dito sa Espanya as football player. Yan, si Ronaldo. Siya yung kumbaga siya yung Carlos Yulo sa Espanya. Siya yan dito yung pinakasikat. Pero wala kang makikitang interview dyan kasama yung kanyang partner. Kasi parang hindi ko alam kung kasal na rin sila doon. May mga babies na sila Hindi mo sila makikitaan ng mga ganyan. Inappropriate ang damit. Hindi mo sila makikitaan ng ganon. Ito nag-uwi din to ng tagumpay dito sa Europe dahil ito yung nagko-compete sa national game nila, which is the football dito sa Spain. Pero formal sila tuwing haharap sa press o sa mga media na nag-interview sa kanila. Minsan nakatoksido pa yan. Grabe itong dinulot nitong dalawa na to. Diba? Ayan, tama ba yan? Nakasira sa imahen, ayan. Ito pa yata yung controversial na walang bra na nasa business class sila. Meron pa itong photos na lumabas na wala siyang bra dyan. Kita yung kanyang utong, yung kanyang nipple. Oh my. Diba? Mga immature, hindi sila nagmamature. At meron pala yan dapat silipin sa kay Carlos Yulo. Dito, meron nito nagsuggest sa akin na nada-download daw ito. Itong, ito, yung sa Olympic Charter, yung set of rules and guidelines for the organization of the Olympic Games and for governing the Olympic movement. Its latest revision was on the 17th of July 2020 during the 136th
International Olympic Committee session held by video conference adopted by the International Olympic Committee is the codification of the fundamental principles, rules, and bylaws. French and English are the official languages of the Olympic Charter. So, hindi ko siya ma-download. Tinatry ko siyang ma-download para ma-flash natin sa screen. Pero, lagi ako nag-error. Maybe hindi kaya ng aking, hindi kaya ng space. Kasi phone ang ginagamit ko pag-download. Baka hindi kaya ng space ng files kasi sobrang malaki siya yung kanyang coverage. So, meron kasi nagsuggest sa akin na meron daw talaga guidelines sa pananamit, yung mga dress code ng isang atleta na dapat you have to appear respectful to the people kasi tinitingala ka tama nga naman na dapat sundin nila yung mga guidelines, yung mga rules ng isang athlete na kukumpit sa mga ganitong klaseng international competition. Kasi you represent your country. You have to appear very respectful and yung dress code, ayusin mo. Kasi, di ba, in-improve nila yung kanilang kasuutan. Instead of bikinis, ginawa nilang parang leotards para mas protective yung body shapes ng mga female gymnasts. Kaya nakikita nyo rin sa kapatid ni Yulo na ni Carlos na si Eliza, di ba, leotards, bikini dati, tapos half parang crop top. Pero ngayon hindi na. So ngayon guys, ang point dito is sinayang niya yung pagkakataon na after 100 years, meron tayong historical Carlos Yulo na nakamit niya itong tagumpay. Tapos biglang just to one click nawala yung sincerity o yung solemnity o paano ba i-describe yung magandang imahin niya nawala, biglang napalitan ng masamang imahin because of that girl. Yun talaga, siguro yun yung nanay ni Carlos. Isa yan sa mga pagpuna sa kanya na kakakilala mo lang, ingatan mo naman yung pangalan mo, ito na yon, pagkakataon mo na to, once lang to mangyayari sa buhay mo kasi hindi mo naman alam kung mananalo ka sa 2028. Nobody can make hula, di ba? You cannot foresee what will happen to you on 2028 sa competition, kung tatanggalin ka ba, i-disqualified ka ba dahil sa nangyayari ngayon, or mananalo ka pa ba? Ang dami nga kasi na nag-wish sa kanya ng malumpo ka sana. I'm really sorry to say this word. Di ko na nga lang binasa lahat kasi grabe yung mga masasangsang na salita na ibinabato ng mga netizen sa kanya. And hindi ako naniniwala na hindi ito nakakarating sa kanya. Nakakarating ito kasi social media personality si Chloe. Of course, lahat yan dadaan. Lahat nga ng kay Chloe mga post all binabaha ng mga bashing. That's why nadi-discourage yung mga endorser na magpapa-endorse kay Chloe ng product sa online. Kasi paano niya i-endorse? How could she encourage the buyer or the clients to promote, to buy the product kung ganyan ang influence na nakikilala siya sa kasamaang brand. So kaya sayang tong mga opportunity nila kasi hindi nila inilagaan, hindi ni Carlos iningatan. Siguro itong nanay nito nagmamagandang loob lang na, anak, once lang yan mangyayari, dapat ingatan mo yung pangalan mo. Ito kakakilala mo lang. Sinayang mo lang yung title mo. Diba? Pwede naman magrelasyon. Wala namang magbabawal dahil normal yan sa kanila. Itong mga edad nila na 22, 24. That's really the right age to get into the relationship. But of course, balansehin mo. Hindi lang pwedeng magpakamatay ka sa relasyon na maiiwan mo naman tong mga mahal mo sa buhay. You have to balance kasi tao naman tayo marunong naman tayo dapat magbalanse sa sports, sa relationship, sa parents. Again, the most beautiful achievement that you have is your family. Nothing else.
pero mukhang hindi mo iyan na-appreciate yung sacrifices ng parents mo. Sayang, Carlos, sana mabago pa yung mga pananaw mo sa buhay, kasi again, it's not too late to present your future life with respect. Yun po, and you have to live into a very memorable legacy. Yun dapat, kasi sayang naman tong mga achievements mo.